Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon kayo po ay nakakapanood nitong programang Word from Home. Sa pagkakataong ito dahil hindi pa rin maayos ang ating Facebook live stream, kung kaya't ito ay nire-record muna pagkatapos ay ipinopost ito sa YouTube channel ng Redeemed by Grace Baptist Church. Kaya wala po muna tayong live stream habang hindi pa naayos ang internet connection ng Facebook live stream. Ngunit hindi mahadlangan ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Salamat at merong YouTube na sumasalo sa tinatawag nating digital platform teaching. Ating pinag-aaralan kapag sumasapit ang gabi ng Biyernes ay ang Biblical Church. At ito nga ang ating tinutukoy ngayon sa pag-aaral natin. Ito ay patungkol sa pagsamba natin sa Diyos. Sa gabing ito ay naroon ang katanungan, bakit ba ang mga Kristiyano ang kanilang worship service? Kabilang tayo dito dahil ikaw at ako ay isang Kristiyano. Why do Christians worship the Lord on Sunday and not on Saturday? Ano ba ang nangyari? Dahil alam naman natin na ang turo sa Old Testament ng Sabbath is the seventh day of the week, ang ikapitong araw ng Sanlinggo. At kung gagamitin natin ang ating kalendaryo, ito ay babagsak sa Sabado. Ngunit bakit ngayon ang ating samba ay araw ng linggo? Natatandaan ko pa yung kalendaryo namin nung araw na nung ako'y bata pa. Ito yung mga kalendaryo malalaki. Natatandaan ko noon ang mga namimigay niyan, yung mga bakery. Kaya yung mga hardware, mga lumber and hardware. Pag sumasapit ang Disyembre, ikaw ay may kalendaryo. At ang gawing kaliwa, yun ang kulay pula, yun ang unang-unang araw, at yun ay nakalagay ay Domingo, o kaya alam na natin yan ay Sunday, at doon sa kahuli-hulihan yun ay Sabado. Paano ba ito nangyari? Ito nga po ang ating pinag-aaralan. Ating tinitingnan kung bakit nga ba na ilipat sa araw ng linggo ang samba ng mga Kristiyano, samantalang ang mga Israelita, sila yung nakita natin sa Old Testament na the chosen nation, the chosen people of God. Sa kanila ibinigay ng Diyos ang kautusan, particularly yung Ten Commandments. Nandoon sa Ten Commandments ang alalahanin mo ang araw ng Sabat, isa yon sa utos. Kaya paano nagkaroon ng paglipat mula sa Sabat ng Sabado at naging Sunday sa mga Kristiyano? Kaya nga ang paksa natin ngayon ay Sabbath and Sunday in the Book of Acts. At nawa tayo ay magkaroon ng karagdagang kaalaman patungkol dito. Tunghayan na natin itong ating pag-aaral na ito. At dito sa pag-aaral na ito ay ang ating teksto ay nasa Acts chapter 20 at talatang 7 hanggang sa talatang 12. So samahan ninyo ako na magbukas tayo ng Biblia at basahin natin ito at tignan natin kung ano yung sinusulat. Ang may akda ng Aklat ng Gawa or the Book of Acts ay si Lucas, na siyang sumulat din ng Ebanghelyo ayon kay Lucas. At tignan natin kung paano ito ay isinulat ni Lucas dito sa ating pag-aaral na ito. Acts 20 verses 7 to 12. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day.
and he prolonged his speech until midnight. There were many lamps in the upper room where we were gathered, and a young man named Eutychus, sitting at the window, sank into a deep sleep as Paul talked still longer, and being overcome by sleep, he fell down from the third story and was taken up dead. But Paul went down and bent over him, and taking him in his arms, said, "Do not be alarmed, for his life is in him." And when Paul had gone up and had broken bread and eaten, he conversed with them a long while, until daybreak, and so departed. And, verse 12, they took the youth away alive, and were not a little comforted. Dito natin makikita sa sulat ni Lucas, makikita ninyo yung pagsulat ni Lucas. Nandoon yung tinatawag daw we, no? Kami, we section ang tawag dyan ng mga Bible teachers. So makita nyo na ang sumusulat ay si Lucas, at ang isa sa kasama ni Lucas ay si Pablo. Doon sa verse 7, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them. Kaya yan ay sulat ni Lucas. Ang titignan natin sa pag-aaral natin ito ay yung nabanggit dito sa verse 7, on the first day of the week. At alam natin yan ay Sunday. At tignan natin ano ba ang naging epekto nito noong panahon ng mga unang mga Kristiyano, at si Pablo ang siyang ating nakikita na nagtuturo dito. Ano ang naging epekto nito sa Sabbath worship at dito sa aklat ng Gawa. Kaya nga ang tinalakay natin to last Friday, sa YouTube nyo rin ito napanood, na 3 verses ang ating binigyan ng focus. Verse 7, verse 8, and verse 11. At natignan natin ang mga 3 katanungan na ito. Ang una, Sabado ba ito? Sabado ba ito ng gabi o kaya ay linggo ng gabi? Hindi naman kasi pwede maging Sabado ng umaga dahil Sabbath yon sa mga Hudyo. Kaya ang cut-off ng Jewish calendar ay alas 6 ng Sabado ng gabi. Kaya hanggang doon ang Sabbath nila. Kaya pwede bang ito ay mangyari na pagkatapos ng Sabbath celebration ay tinipon ni Pablo, o ang mga tao ay nagpunta kay Pablo upang makinig o ng pag-aaral na ito. Ngayon, nasaan ba ang location nitong pangyayaring ito ng nung itong si Eutychus, ay si Tikyo ay nahulog mula sa 3rd floor, 3 palapag. Talagang diniin dito na siya ay namatay at nagkaroon ng himala na nabuhay mula sa kamatayan si Eutychus sa pamamagitan ng ministeryo ni Pablo. Makikita natin na itong sa Acts chapter 20 ay sinabing sila ay lumisan, at Paul sent for the disciples sa verse 1, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. Si Pablo ay patungo sa Macedonia, and then when he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. There he spent 3 months, and when a plot was made against him by the Jews, as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia. At nabanggit ang mga kasama niya rito, si Sopater, the Berean, son of Pyrrhus from Berea, accompanied him, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians, Tychicus and Trophimus. And then verse 5, this went on ahead and were waiting for us
at Troas. But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and in 5 days we came to them at Troas, where we stayed for 7 days on the first day of the week. Makita natin na nabanggit na sila ay nasa Troas at sila ay nanatili doon ng 7 days. But on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day. And he prolonged his speech until midnight. So, makita natin itong chapter na ito, no? Chapter 20. At actually, ito ang talata na mayroong breaking of bread at mayroong pagtuturo si Pablo na kasama ang mga mananampalataya. Ngunit, ang detalye nitong ating binabasa ay masasabi kong very brief at katunayan, kadalasan ang nabigyan dito ng focus ay yung miracle ni Pablo na nabuhay si Eutychio, no, sa pagkamatay. Ngunit ang pinag-aaralan natin ay itong paano ba nangyari na magmula sa Sabat o Sabado, ang mga early Christians ay nagtipon-tipon at nag-break bread at ang kanilang worship ay naging first day of the week. Kaya sinagot natin ito na hindi ito Saturday ng gabi, kundi ito ay Sunday evening. Yan ay yung previous lesson natin, sapagkat meron tayong mga passages na tinignan dito ay alimbawa dito sa Luke chapter 23 verse 54. Ito yung kahuli-hulihan ng chapter ng 23, at idugtong natin yung Luke chapter 24 verse 1 ay naroon ang pagbanggit uli ng first day of the week. Ang ibig sabihin, natural sa mga Hudyo na pag natapos ang kanilang Sabat ay nananatili na sila sa kanilang mga tahanan dahil alas 6 na yon ng gabi. Ang isa pang talata na ating makikita sa Gospel ay si John, Gospel of John, chapter 20, verse 19, na dito nagpakita si Jesus. No? Jesus appeared to the disciples ng gabi. At dito ay in the evening of the first day of the week. At kung titignan niyo ang mindset ni Apostle John, ay ang tinutukoy niya rito ay Sunday evening. At yan ang kanilang pagkapahayag na yan ay hindi Sabado ng gabi, kundi yan ay Linggo ng gabi. At isa pa ay iba ang tawag ng mga sumulat, halimbawa sa Gospels, no? Pati sa sulat ni Luke, tsaka sa sulat ni Luke na kasama na si Pablo. Kung tingnan ninyo yung sulat ni Luke sa Gospels, tsaka yung sulat ni Luke sa Acts, dahil siya lang naman din ang sumulat nito, si Pablo, ang pagtipon niya sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano, siya ay pumupunta ng synagogue ng araw ng Sabbath. Yun ang pagkasulat ni Luke. At dito niya tinatagpo ang mga Hudyo ng araw ng Sabbath. Bakit? Sapagkat makikita na natin, ito ang worship day ng mga Jews, perhaps may sabi natin, even the early Christians. Dahil nakapattern ang mga Christians sa Old Testament teaching ng law, ng Decalogue, na alalahanin ang araw ng Sabat. Kaya, ang point dito na gusto ko makita natin, si Apostle Paul ay pumupunta sa sinagoga ng araw ng Sabat sapagkat nandun ang mga tao, ang mga mananamba, pero upang ebanghelyohin ang mga naroon sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ang isang question dito gusto kong makita natin ay dahil si Lucas ay hindi Hudyo, actually si Lucas ay isang Gentile, ay inihiwalay niya
ang description ng pagtitipong ito sa Acts 20 ng tinatawag natin on the first day of the week. Kaya, yung tanong, was this a Saturday or a Sunday evening? Ang sumulat nito ay isang Gentile, kaya sa kanyang mindset, hindi lamang si Lucas, si John nga ay ganun din, na yan ay ang conclusion natin dito na that was a Sunday evening, not a Saturday evening. Ngayon, ito ang tatalakayin natin sa gabing ito. At ang tanong ay, what was the precise purpose of the meeting? Yung sa Acts 20, verses 7 to 12. Ito ba ay isang pangkaraniwang hapunan? Was it a fellowship meal? O kaya ay Lord's Supper ito? No, itong gabi na ito. O kaya pareho. Merong fellowship meal at pagkatapos ay merong Lord's Supper. Pangatlong tatalakayin natin ay itong of what significance is the fact that the day is specified as the first day of the week. Anong kahalagaan nito sa ating pag-aaral? Kaya tignan muna natin itong tanong nating ito na what was the precise purpose of the meeting? Ito ba ay isang fellowship meal? Pangkaraniwang hapunan lang ba ito? Ito ba ay masasabi natin na Lord's Supper ba ito? At kapag sinabi natin na Lord's Supper or both, fellowship meal and Lord's Supper, ang pag-uusapan natin, actually ang argumentation dito, ang argument dito doon lamang sa nakakapit na to break bread. Dahil do sa verse 7, on the first day of the week when we were gathered together to break bread. Kaya ito bang breaking of bread na ito ay masabi natin una ay, is it a cultic act? Pag nababasa niyo ang cultic act, ang ibig kong sabihin nito ay meron bang ugnayan nito sa kanilang religious belief? Yun ang cultic act. Na yung pagpipiraso ng tinapay, to break bread, is it related? Or the breaking of bread refers to the cultic act, o kaya ay ito nga ba ay isang pangkaraniwang common meal, pangkaraniwang salo-salo na ito ang simula ng pagkakasalo-salo. Ang umpisa ay ang pagpipiraso ng tinapay. Kaya nandyan yung ating titignan na pag-aaral dahil merong breaking of bread. Sa isang banda, meron tayong mababasa sa Acts 27 verse 35 na meron ding itong breaking of bread. Samahan niyo ako. Malapit lang namang mga talata ito. Kung inyong matatandaan, ang pangyayari nitong Acts 27:35 na ito, si Pablo ay lumayag patungo sa Roma. At pagkatapos, habang sila ay lumalayag, when they were sailing, ay sila ay inabutan ng bagyo sa karagatan. Iyan yung background na ito. Kaya ang akala ng mga nasa barko na iyon ay ito na ang kanilang katapusan sapagkat sobrang lakas ng hangin at ang tubig ay talagang pumapasok na sa kanilang barko, and nandoon yung fear nila that they might be capsized, lulubog ang kanilang barko. Kaya tingnan natin itong Acts 27 na ito sa verse 35 at tingnan ko sa verse 33 na muna para mas malawak-lawak dito. Matapos sabihin ni Pablo sa centurion, kasi balak ng patayin ng mga centurion, kasama ni Pablo rito ang mga bihag, ang mga masasamang tao. At sinabi ni Paul sa verse 31, Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay in the ship, you cannot be saved. Then the soldiers cut away the ropes of the ship's boat and let it go. Verse 33, as day was about to dawn, Paul urged them all to take some food, saying, today
is the 14th day that you have continued in suspense and without food, having taken nothing. Therefore I urge you to take some food, for it will give you strength, for not a hair is to perish from the head of any of you. And when he had said these things, take note of this, Paul took bread, and giving thanks to God, in the presence of all, he broke it and began to eat. Then they all were encouraged and ate some food themselves. Ilan sila? Sinabi rito, we were in all 276. Nandun na naman yung we section. We were in all 276 persons in the ship. Meaning, si Lucas ang kasama doon kasi siya nga ang sumusulat nito. And when they had eaten enough, they lightened the ship, throwing out the wheat into the sea. Ngayon, kung bakit natin binasa ito? Dahil meron tayong mapapansin dito na yung same words na ito nang nandoon yung opening act of Thanksgiving. Marabang yung bago tayo manalangin, di ba? Tayo ay nananalangin sa ating kainan in a common meal. At ito ay ginawa ni Pablo. Kasama ni Pablo ang mga tripulante at ang mga crew, no? Ang ship crew. Kaya dahil dito ay ang isa sa paliwanag, pag nababanggit ang breaking of bread, yan ay common meal. Ngunit gusto ko rin tingnan natin itong, balikan natin si Lucas, itong sa Luke chapter 24 at talata itong 30, no? Luke 24, huling kabanata ng Lucas, talatang 30. At dito ay ating makikita na ito yung sa on the road to Emmaus, no? Nandoon yung dalawang disciple na ang ngalan ng isa ay si Cleopas, na malungkot sapagkat ang kanilang Panginoon o leader o tinatawag nilang a mighty prophet indeed and in word, no? Referring to Jesus Christ ay patay na dahil napako sa krus. At hindi nila nakilala ang Panginoon nung kasama nila si Jesus na naglalakad. At pagkatapos ay naroong sinabi ni Jesus na hindi na siya magtutuloy na kasama ang Panginoon. And so, verse 28, so they drew near to the village to which they were going, and then Jesus acted as if he were going farther. But they urged him strongly, saying, stay with us, for it is toward evening, and the day is now far spent. So Jesus, he went in to stay with them. Tingnan sa verse 30. When he was at the table with them, si Jesus, he took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were opened, and they recognized him, and he vanished from their sight. Ito, verse 30. Ngayon, tingnan natin yung verse 35. Then, they told what had happened on the road and how he was known to them in the breaking of the bread. Bakit ito lamang? Ang point ko dito sa verse 35 na ito, itong verse 35 ay unusual. Napansin ba nyo? Pwede naman nila sabihin nung kami kumakain ng hapunan, mayroong kaming naranasan na ang kasama pala namin ay si Jesus na nabuhay na muli. Ang point ko dito is that yung mention that how he was known to them in the breaking of the bread. Ang mga Hudyo kasi, kapag
nababanggit ang breaking of bread, agad-agad ang konsepto o nasa isipan ng mga Hudyo, yan ay samahan mo ko at sumalo ka sa amin sa hapagkainan. Yan ang agad-agad na pumapasok sa isipan ng Hudyo. At ito ay mali sa isang panig na hindi lahat ng breaking of bread sa New Testament ay tumutukoy na ito ay pagsasalo-salo natin na tayo ay kumain sa hapagkainan. Tingnan natin muna itong Luke, atras muna tayo saglit sa Luke chapter 14, Lucas 14. Sa verse 1, one Sabbath, when he went to dine at the house of a ruler of the Pharisees, they were watching him carefully. Ngayon, ito ay yung healing of man on the Sabbath. At dito sa sumunod na verse, and verse 2, and behold, there was a man before him who had dropsy. At alam natin ang kwentong ito ay siya ay gumaling. Ngunit pagdating sa verse 15, when one of those who reclined at table with him heard these things, he said to them, "Blessed is everyone who will eat bread in the kingdom of God." Ngayon, ang nakita niyo yung gusto ko iparating o ituro sa inyo na dito sa verse 15, ang tinutukoy dito ay mapalad ng sinuman na makakasalo siya na kumain sa kaharian ng Diyos. Kaya itong konteksto ng Luke chapter 14 ay masasabi natin na nandoon ang isipan ng ito ay fellowship meal, pangkaraniwang common meal. Pagdating sa verse 15 ay lalong naibigay ang diin na kaugalian ng mga Hudyo na sa kanilang common meal ay naroong tinapay ang kanilang kinakain. Sabi ko nga, ang problema lamang dito ay yung confusion sa mga Hudyo na kapag ka nababanggit ang to eat bread o kaya to break bread, yan ay kumain na kasama ang mga pamilya. And so it was just a common meal for them. Pero si Lucas nang sumulat ng Book of Acts, pag tinignan natin ang Acts chapter 2, ayan, balik tayo ulit sa Book of Acts dahil actually talagang ating pag-aaral ay aklat ng gawa. Dito sa Book of Acts na ito, tingnan niyo ang talatang 42, Acts chapter 2, verse 42. Matapos sabihin at so those who received his word were baptized, and there were added that day 3,000 souls. Ganun karami ang naligtas. And verse 42, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Dito sa 42 na ito ay nabanggit na naman ni Lucas Acts ang breaking of bread, to the breaking of bread. Tapos tingnan natin yung verse 46 ng chapter 2, and day by day attending the temple together, okay, and breaking bread in their homes. Nandun na naman yung breaking bread in their homes. They received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. Nandun pa rin yung pagpunta ng mga early Christians sa temple. Day by day, yun ang pagkasabi sa verse 46, and day by day attending the temple together. Dahil yun ang kanilang meeting place, no? Nandun sa may Solomon's Colonnade, nandun yung pagtuturo. And then, ang sabi rito, and breaking bread in their homes. Ngayon, totoo na nandoon ang breaking of bread sa sulat ni Luke
sa verses 42 and 46. Pero, ano ang gusto ko makita natin dito? Gusto ko makita natin na ang pagpapahayag nito ay maaring ito'y nagsimula ng pangkaraniwang kainan. It is a common meal. Pero it is more than a common meal. Sabi ko nga kanina, kuminsan ang beginning, no, ang simulain ng common meal is prayer of thanksgiving, and then you break bread at kain na tayo. Ganun ang mga Hudyo. Pero it is more than the beginning of a common meal, sapagkat meron na tayo makikita rito na yung sa Acts chapter 2:42, meron ng teaching ng apostles, meron ng prayers, meron fellowshipping, and breaking of bread. So, ang point ko dito sa pag-aaral na ito ay naroon yung breaking of bread, and at the same time, nandoon din, they partook food. Yung sa may Luke 2 verse 46, and day by day, gathering the temple together and breaking bread in their homes. Tingnan nyo, breaking bread in their homes, they receive their food with glad and generous hearts. Kaya, dito ay ang inference lamang natin dito ay sa sulat ni Lucas, ay makita natin that there is a fellowship meal na nangyayari. Ngunit on the other hand, ay meron din tayo makikita na mayroong breaking of bread na may kasamang apostles' teaching, at may kasamang prayers. At nangyari din ito nung in-institute ni Jesus Christ ang Lord's Supper, kasama niya ang kanyang mga apostles. At dito ay itandaan natin, ito ay Passover, no? Yung institution ni Jesus Christ ng Lord's Supper, ang occasion nito ay meron silang Passover meal. At pagkatapos noon, o kaya habang nandun yung Passover meal, kumuha si Jesus ng tinapay and he broke it, gave thanks, at pagkatapos siya ay kumuha ng alak at kanya rin itong sinabi na this is the blood of Mike. This is the blood and it's a new covenant. Yung point na ito na aking tinutukoy ay naroon yung institution ni Jesus ng Lord's Supper na mayroong Passover meal. At tingnan natin yung sulat dito sa 1 Corinthians chapter 10. Dahil nabanggit natin dito sa Acts chapter 20, ang location nila ay nasa Troas. Tignan natin itong incident na ito, na it is also approximately the time of the incident at Troas. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, the cup of blessing that we bless, is it not a participation in the blood of Christ? The bread that we break, is it not a participation in the body of Christ? Because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of one bread. Ang sabi ko nga, ito ay itong incidenting ito dito sa 1 Corinthians, sa Corinthians ito, no? Itong pangyayaring ito ay halos yung approximation ng panahon. Ginamit ni Apostle Paul ang breaking of bread dito patungkol sa religious. I mean, it is to a cultic act of sharing.
tinuro ni tinuro ni Apostle Paul that the cup of blessing that we bless, ito ay partisipasyon natin sa dugo ni Kristo. Yung tinapay na ating pinagpira-piraso at kinain, ito ay partisipasyon natin na tayo ay kaisa at kabilang sa katawan ni Kristo. Ang point ko dito ay itong 1 Corinthians chapter 10 verse 16 na nandoon yung breaking of bread at nandoon yung cup. It refers specially to this Lord's Supper. It is an act of sharing the bread in the Lord's Supper. Kaya yung equivalent ng salita na sa Acts chapter 20 verse 7, yung when we were gathered together to break bread, yung sa Acts 20 verse 7, ay karugtong din doon yung we were gathered to eat together. Kaya ano ang gusto kong makita nating punto dito? Kasi ang tanong ko kanina, does Acts chapter 20 verse 7 refer merely to the Lord's Supper alone, or to a more general fellowship meal, pagkaraniwang salo-salo sa pagkain, at which the Lord's Supper was celebrated? Ang aking conviction dito ay it was a fellowship meal. The language of the breaking of bread ay ang Lord's Supper that was celebrated, at kasama nito ang fellowship meal. It was a fellowship meal at which the Lord's Supper was celebrated. Pangatlong ating punto rito of what significance is the fact that the day, o yung the day, the first day of the week, anong significance nito? Tignan natin muna ang mga talata. Kasi yung connection between the first day of the week, tapos yung gathering together, nandun yung pagtitipon, tsaka yung to break bread. Nandun yung tatlong yun na the first day of the week, to gather together and to break bread, ay masasabi natin na mayroong tayong mga New Testament passage or passages na nagsasabi na ito ay pagtitipon ng mga early Christians. Nandoon, maaaring masabi natin nandyan ang worship, Sunday worship, kasi nandun yung to gather together. Nagtitipon sila. Pagkatapos ay mayroong kasama sa kanilang pagtitipon is to break bread. Saan ko ba ito makikita? Of course, sabi ko nga, hindi sa Acts 20. Tingnan natin sa ibang New Testament ang pangyayaring ito. Okay? Scripture reading ulit tayo, 1 Corinthians chapter 11. At may haba-haba ito dahil ito ay simula sa verse 17. At ito ay ang pagtuturo ni Apostle Paul ng patungkol sa Lord's Supper hanggang sa verse tignan natin kung hanggang sa verse 34. So, yun ang katapusan ng chapter 11. Okay, 1 Corinthians chapter 11, verse 17. But in the following instructions, I do not command you, because when you come together, the word, the gathering together, it is not for the better, but for the worse. For in the first place, when you come together as a church, I hear there are divisions.
among you, and I believe it in part. For there must be factions among you in order that those who are genuine among you may be recognized. When you come together, ilang beses nang naulit yung when you come together, kanina, when you come together as a church, so alam na natin na ito ay worship gathering, di ba? It is not the Lord's Supper. Again, when you come together, it is not the Lord's Supper that you eat. For in eating, each one goes ahead with his own meal. One goes hungry, another gets drunk. What? Do you not have houses to eat and drink in? Ito na yung pagtutuwid ni Apostle Paul. Or do you despise the church of God and humiliate those who have nothing? What shall I say to you? Shall I commend you in this? No, I will not. Verse 23, For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Verse 27, Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink the cup. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment on himself. This is why many of you are weak and ill, and some have died. But if we judge ourselves truly, we would not be judged. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for one another. If anyone is hungry, let him eat at home, so that when you come together, it will not be for judgment. Well, the other things, I will give directions when I come. Ba't ko binasa itong point na ito? Gusto kong tignan kasi natin yung connection ng when you come together, yung to break bread, at pagkatapos ay nandun din yung salita ng turo ng institution of Jesus, kanyang mga disciples of the Lord's Supper. Ngayon, maaaring ang ating sinasabi dito ay ito ay similar, di ba, na nangyayari sa Sunday worship. Binasa nating passage na yan. Ngunit, ang tanong ko but what stage in the development? Kasi, wala pa tayo nakikita nitong Lord's Day, di ba? Actually, ang Lord's Day ay mababasa lamang natin sa kahuli-hulihang aklat ng New Testament, sa Revelations. Pero dito ay wala pa tayo makikita ang word na Lord's Day. Ang mababasa natin at makikita ay first day of the week. So, but what stage in the development of Sunday worship does Acts chapter 20 verse 7 represent? Ang totoo, kung honest po tayo sa ating text, sa ating scripture, alam mo, I have to admit na hindi sinabi ng may akda ng Acts, the book of Acts, si Luke. The author of Acts does not tell us that it was the Lord's Day at all. Diba? First day lamang, first day of the week, pero hindi Lord's Day. At lalong wala tayong mababasa na it was a day of rest dito sa Acts chapter 20. Kung hindi, maliwanag ang sinulat ni Luke ay the first day of the week. And so, we may infer na the first day of the week was not yet, ano yung emphasis, not yet. Hindi ko sasabing not. Talagang hindi yan ang Lord's Day.
the first day of the week was not yet called the Lord's Day. Ang punto ko ay nakikita na natin ang simulain, ang takbo, ang proseso. Kaya hindi agad-agad na sabihin natin ay, okay, ngayon ay looking back, pag nababanggit na natin ang first day of the week, yan ang Lord's Day. Pero nung time ng mga early Christians, the first day of the week was not yet called the Lord's Day. Ang understanding ng mga early Christians noon ay ang first day of the week perhaps could be understood as an echo of the resurrection of the Lord Jesus Christ. Kasi doon siya nabuhay na muli. At yan ay lagi rin sa ating panahon na kapag nababanggit ang first day of the week, this is sa kasaysayan na kung saan si Jesus ay nabuhay na muli. Ngunit masasabi natin na dito sa pangyayari ito sa Acts chapter 20, itong mga Kristiyano sa Epeso, tinawag nila itong first day of the week. Ngunit meron tayong makikita na meron silang fellowship meal, and also at the same time ay merong celebration ng Lord's Supper. At sa pagsulat ni Apostle, or rather ni Luke, dito na ang kanyang kasama ay si Apostle Paul, ay naroong ang readers ni Luke ay hindi ito kine-question, no? Hindi ito issue sa kanila. Kaya sa Acts 20 verse 7 at dito sa 1 Corinthians chapter 6, or rather chapter 16, tignan ninyo, meron din diyang first day of the week. Verse 1, now concerning the collection for the saints, as I directed the churches of Galatia, so you also are to do on the first day of the week. Each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collection when I come. Okay, tingnan niyo. Itong first day of the week, sabi ko nga, merong breaking of bread. Ngayon naman, ay merong collection ng pananalapi as you have prospered. Di ba ito rin ang ginagawa ng Sunday service, a Sunday worship? Meron din tayong pagbibigay ng ating financial blessings para sa gawain. Kaya, ang point ko dito ay now we see the beginnings of such a practice na nandoon na kanila nang inihiwalay ang the first day of the week. At as doon sa Acts 20, ang oras ay gabi. It was an evening worship. Ba't ko sinabing gabi? Naturo ko na to last week. Dahil first day of the week sa mga early Christians ay first day of work. Yun ang unang araw ng kanilang trabaho. Dahil ang Sabat ang kanilang no work, di ba? Dahil Sabat ay samba nila. Sabado yun. Kaya linggo ay working day, first day of the working day of the week. Kaya ang kanilang pagtitipon ay pagtapos ng trabaho, at doon sila magkakaroon ng celebration ng Lord's Day, teaching ng mga apostles, Lord's Supper. Ngayon dito kay Paul ay merong collection. And so, point ko dito ay it was an appropriate day ng nasasabi kong worship day. At itong Lord's Day na ito nalalabas lamang sa Revelation chapter 1 verse 10 ay makikita na natin na yan na ang designated day
ng echoing, echoing ng Resurrection Day ng Panginoon. And so, ito ay naging resurrection tradition at hanggang sa pagdating ng Revelations chapter 1, the last book of the New Testament, verse 10, ay tinawag ni Apostle John ng the Lord's Day. Let this sink in. Sa pag-aaral natin ito, na at the stage for which we have evidence dito sa Acts, particularly in Acts chapter 20. Actually, sabi ko nga, if we want to be honest sa ating pag-aaral, there is no suggestion of a day of rest, nor even that Sunday has as yet an exclusive place in the church worship compared do sa Sabbath. Sa madalit salita, noong nangyayari ito, ang mga Christians na mga Hudyo na naging Christians, pumupunta pa rin sila sa sinagoga upang sumamba ng Sabbath. At pagkatapos, ay katulad nitong nangyari kay Apostle Paul dito sa Acts 20 sa Ephesus, katatapos lamang ng kanilang Sabat, pagkatapos nagtrabaho sila. Tapos nung gabi, ay nagkaroon uli sila ng pagtitipon. Ay inabot nga ng madaling araw, di ba, si Pablo dito. Kaya nga, sa kaantukan ni Tikyo, yung Tikyo ay nakatulog at nahulog. Dito sa pag-aaral natin ito ay maging maingat tayo na ituro agad natin. Yan yung Lord's Day. Sa isang pag-aaral natin na nilalatag natin ng foundation, inuugat natin. Paano ba tayo nauwi ng linggo? Paano naging Sunday ang ating worship? Actually, ang isa sa kumakalaban na hindi dapat Sunday ang worship ng mga Christians ay dahil ang Sunday ay ayon sa kanila na kumakalaban sa Sunday worship, Sunday is a pagan day. At yan ay araw ng sun god, kaya nga Sunday. At nang nagpasimula ng worship ng Sunday ay ng panahon ni Constantine the Great. At si Constantine ay isang pagano na para magkaroon ng katahimikan ang religious affairs ay pinagsama niya at binigyan din ng freedom at nirecognize din niya ang Christian worship. Kaya meron pa rin tayong mga sekta na mga Christians na kanilang worship ay Saturday. Mga tinatawag na Sabbatarian Christians. Saturday pa rin ang worship nila dahil nga dito sa katuruan na kapag kayo ay sumasamba ng linggo, ang ugat niyan ay sun god, pagano, at ang promotor niyan ay isang pagano. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa mga darating nating pag-aaral na nagkaroon ng paglipat mula Sabado hanggang sa Linggo. Hindi yung agad-agad nating sasabihin, kasi yan ay Resurrection Day ng Panginoon. In fact, wala tayong makikita sa Scripture na sinabi ni Jesus, pag ako'y nabuhay na muli, ito na magiging araw ng inyong pagsamba. Wala rin tayo makikita sa New Testament na sinasabi ng mga apostol na babaguhin na natin ang pagtitipon o ang samba. Exciting ang pag-aaral na ito, di ba? Nawa, kayo ay aking nabigyan lalo ng pagtatanong at pagnanais na alamin nga natin. Kung minsan may mga nagsasabing, dapat ba natin pag-aralan ng paksang ito na ay alam naman natin, lahat tayo, given na yan. Wala namang problema sa linggo. Pero as a student of the Word of God, mainam na
meron tayong malinis na konsyensya kung bakit tayo sumasamba at nagtitipon ng the first day of the week and later on na tinawag na the Lord's Day. Marami pong salamat sa pagsama nyo sa pag-aaral na ito at nawa ako po ay nakatulong sa inyo, nakapagbigay ng kaunting kaalaman sa paksa na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.